Eric Brezuela. Magaling na VP si Lakwat Sara, Madam. O VP Overseas President. Overseas Vice President. Pwede rin. Diyosa, si Sara for VP for fake news. Fake news peddler yun eh. Diyosa, kanina pa inaatake ng mga DDS si host, Madam. Ay, oo pala. Alam mo, Diyosa, every time na ako ay nagla-live, andyan sila umaatake. Pero hanggang ganyan lang naman sila eh. No? Kasi sila naman ay mga trolls. Mga trolls yan. Purple Heart. Black mo po yung Ilonggo sa kalam. Super bad manners po, ma'am. Did she attack you in bad manners? Purple Heart, no? Wala naman tayong aasahan sa kanila eh, no? Talagang gano'n talaga sila, eh, no? Sila po ay kumbaga magtataka pa tayo kapag sila ay naging mabait, no? Magtataka pa tayo. 'Pag sila ay naging mabait baka may ano, may sakit, no? Or baka nga kahit may sakit yung mga yan, eh, talagang hindi sila bumabait, no? So, hayaan mo lang sila. Actually, never akong naapektuhan, no? Kapag ako po'y nagla-live, no, halimbawa sa TikTok, sa Facebook, kahit na nagpo-post ako, maraming bashers, never akong naapektuhan sa bashers. Unang-una, bakit bakit ka may basher? Tandaan po natin, binabash ka dahil epektibo ka. You're effective, no? Effective po ako. Epektibo ako kaya kaya nila ako binabash kasi nakita nila na effective ako at nasasaktan sila sa mga sinasabi ko. Kaya nila ako binabash. Kasi kung hindi ka naman effective, hindi ka talaga ibabash. Yun po yun guys, no? Kaya nga ang sabi sa mga content creator, huwag kayong magagalit kapag may mga nagbabash. Mas maraming basher, ibig sabihin, mas sikat ka. Yan po ang katotohanan. Mas marami kang basher, mas sikat ka at mas effective ka. Kaya nga po ako wini-welcome ko yung mga basher. Hindi ko sila bina-block, no? Wini-welcome ko sila. Kasi isa lang po ibig sabihin niyan, epektibo ako at nai-stress sila sa akin, sa mga sinasabi ko dahil totoo. Yun lang po yun, no? Kaya hayaan mo lang po siyang kahit mambastos siya diyan, total, refleksyon yan ng kanyang pagkatao. Hindi naman po ako yung nababastos, eh. Halimbawa, mambastos siya diyan, magsalita siya ng kung anong kabastusan, hindi naman ako yung nababastos, kundi yung sarili niya. Refleksyon yan ng kanyang pagkatao. Gano'n siya katae. Madumi pa siya, mabaho pa siya sa tae. Kaya hayaan niyo lang siya 'no, wag niyo siyang ano, ah, wag niyo siyang pigilan sa kanyang gusto 'no. Kahit, isulat niya diyan pinakabastos na comment, hayaan niyo siya. Hayaan niyo siyang mambastos. Refleksyon 'yan ng kanyang pagkatao 'no. Kaya sige tuloy mo lang 'yang kabastusan mo, 'yan. So, ano pa guys, 'yan. Ang ano ko lang dito 'no, mga kaibigan, kasi nakita niyo si PBBM, kita niyo, hmm. Alam niyo guys 'no, ang pangulo natin, napansin ko 'no, kahit nung sabi ko nga sa inyo 'di ba,
nakakapunta ako sa mga event ng pangulo, nagko-cover. Alam niyo guys, talagang lumalapit siya sa mga tao, lumalapit siya. At yung kanyang mga PSG, 'di na inaano nga niya yung PSG niya, eh. Parang sinasabihan niya na, "Huwag kayong ano, huwag kayong masyadong ano, huwag kayong, mahigpit." Alam niyo ba minsan mga kaibigan tumatakbo na yung PSG niya kasi si PBBM expose na expose sa mga tao. Walang PSG dito, walang PSG dun, walang PSG dito. Andun si PBBM mga kaibigan. Nakikisalamuha sa mga tao, pinagyayakap siya, minsan hinahalikan. Grabe mga kaibigan, expose na expose yung pangulo natin. Yung PSG niya minsan ano, eh, parang ano, parang silang ano, yung natataranta. Kasi halimbawang may mangyari sa pangulo, kasalanan nila yun, sila ang sisisihin. Puwede pa silang matanggal. So, minsan nakikita ko parang natataranta yung PSG niya, kung paano nila anuhin si PBBM kasi sumusugod sa mga tao. Si PBBM walang katakot-takot. Hindi po katulad ni VP Sara Duterte na tambak ang mga bodyguards. Biruin mo mga kaibigan 'no, sa isang event 'no, na pinuntahan niya, kita mo, tambak ang bodyguards, talagang nakagano'n, pero walang tao sa upuan. Bakit kailangang bantayan ng bodyguards, wala namang tao, eh. Dumadaan si VP Sara walang tao, tapos yung mga bodyguard talagang gano'n, oh, guarded na guarded talaga siya, ang dami nila. Sabi ko nga sa inyo para siyang si Putin, parang si Putin. Gano'n yung mga bodyguards ni Putin, eh, ang dami. At saka talagang ano, grabe talaga mag-guard. Kasi si President Putin ng Russia, ang daming threat sa buhay niya. Kaya nga nakakatawa mga kaibigan, Sara Duterte, ang daming bodyguards. Akala mo pangulo? Eh, ang pangulo nga natin wala nga, hindi nga niya pinapalapit minsan yung bodyguards niya, eh. Tsaka tingnan mo madalas siya mga kaibigan naglalakad mag-isa na walang bodyguard. Ang bodyguard, 3 pero nasa malayo. Samantalang si Sara nasa loob ng venue, walang katao-tao, kaunti lang ang tao. Grabe ang mga bodyguards, talagang nakagano'n talaga lahat sila. Guarded na guarded si Sara, para bang ano, para bang merong tsu-tsugi. Isa lang ibig sabihin niyan guys, reflection yan na siya ay duwag. Na kahit sa isang closed door na puro mga, ah, maka-Duterte ay guarded na guarded siya at napakarami niyang bodyguard. Ibig sabihin niyan mga kaibigan, duwag talaga siya at nag-aalala siya na merong kikitil sa kanyang buhay. Napakaduwag. So yung pangulo natin guys, makita mo, oh, oh, kita mo, lakad siya, oh. Oh, mag-isa lang siya. Kung ano pa yan, na sasamahan yan. Tapos meron pa siyang mga ano, meron pa siyang yung naglalakad siya dun sa ano, yung sa Bulacan, naglalakad siya sa Bulacan. Mag-isa lang siya pagkatapos ang layo ng bodyguard niya. My God. Delikado mga kaibigan ang ginagawa ng pangulo natin. Alam niyo ba ang kinatatakot ko mga kaibigan 'no, 'pag may gumawa sa kanya ng masama, ang magiging pangulo natin mga kaibigan, si Sayad, si Sara Sayad. Kaya nga itong sinasabi ko 'no sa mga maka-Marcos, sa mga supporters ng ating pangulo, gabi-gabi, araw-araw, kapag kayo ay, magpe-pray sa Panginoon, isama niyo sa prayer ang ating pangulo na palagi siyang ingatan.
at sa kanyang mga pagsakay sa mga helicopter dahil palagi siyang umaalis guys, eh. Pumupunta sa iba-ibang mga lugar para mag-inspeksyon, para mamigay ng tulong. Ipag-pray natin na ang helicopter ay maayos, na walang masamang mangyari, para ang pangulo natin ay manatili na malusog at buhay. Kasi kawawa tayo mga kaibigan sa totoo lang. Alam niyo ba ang reason bakit kailangang ma-impeach talaga si Sara Duterte? Kasi guys, 3 taon pa, meron pang 3 years. Kapag ginawa nila ng masama ang pangulo natin at ang pangulo natin ay nawala, wala tayong magagawa mga kaibigan. Tatanggapin na natin na ang magiging pangulo natin ay si Sara Duterte. Dahil succession yan eh. Ayon sa konstitusyon, ang susunod sa pangulo ay ang vice presidente. Kaya wala tayong magagawa. Pamumunuan tayo ng isang Waldacera, maka-China, isang vice presidente na walang pakialam, waldas lang ng waldas, totally walang pakialam kundi pagpapatayin ng mga Pilipino sa kanyang war on drugs. Yan ang mangyayari sa atin. At lahat ng mga pinaghirapan ng ating Pangulo, mawawala yan. Pati mga 20 pesos na bigas, wala na yan. Yung mga 50% na mga discount ng senior citizen, ng mga estudyante, ng mga PWD, wala na yan. Yung mga magagandang proyekto ng Pangulo natin, wala na lahat yan. Pag si Sara Duterte ang biglang naging Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, nakakatakot. Lalo na ngayon na meron silang destabilization, hindi natin alam kung anong gusto nilang gawin. Baka mamaya gawan nila ng masama ang ating Pangulo. Kaya ipag-pray natin, isama natin sa panalangin everyday, every every time na kayo ay mananalangin, isama natin sa panalangin ating Pangulo na siya ay ingatan ng ating Panginoon at lahat ng kanyang sasakyan, no? Yung kanyang helicopter, kailangan ayos at talagang makarating siya sa kanyang paroroonan ng healthy at maayos, 'di ba, mga kaibigan? Para matapos niya ang kanyang termino. Kasi mga kaibigan, kawawa tayo kapag biglang may nangyari sa ating pangulo at naupo ang isang vice presidente na walang alam, tagaluskay pa ng pera ng bayan. Kawawa talaga ang Pilipinas, nakakatakot, 'no? So, pag-pray natin mga kaibigan 'no, na ang ating pangulo ay palaging healthy, 'no? Eto, etong ginagawa ng pangulo na 'to, hindi ito safe, mga kaibigan. Tingnan niyo yung ginagawa ng pangulo, oh. Hindi safe ito guys. Sa isang pangulo dapat hindi hindi ito naggaganito, oh. Hindi safe 'yan, oh. Lalo na reported guys na gumuguho daw yung bato diyan. Hindi ito safe. Dapat ang pangulo natin hindi na siya nagpupunta sa mga ganyan. Oh, ayan oh, reported pa na yung mga bato diyan gumuguho galing sa itaas. Tapos nandito ang pangulo natin. Sa totoo lang, itong mga ganitong gawain hindi na 'to dapat ginagawa ng pangulo. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga ayaw parang parang ayaw na niyang ano, eh, ayaw na niyang magkumpiyansa, eh. Kasi kailangan niyang makita ng siya talaga ang nakakakita. Dahil wala na, eh, ayaw na niya magkumpiyansa dahil nga dito sa nadiskubre niya na mga katiwalian, 'no? Kaya itong pangulo natin, ingatan natin mga kaibigan dahil talagang napakapalad natin. Palagay ko ito yung sinasabi ni Ramon Ang, 'no? Ito yung sinasabi ni Ramon Ang na sa 2028 mami ng mga Pilipino si PBBM.
Ayan yung sinasabi ni Ramon Ang, na 'pag wala na daw si PBBM, mami-miss ng mga Pilipino si PBBM. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong klaseng pangulo. Napakabuti, sincere sa kanyang pamumuno, sa kanyang pamamalakad, at talagang ginagawa niya ang lahat para maangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaya eto 'yan, sa tingin ko, totoo yung sinasabi ni Ramon Ang na sa 2028 mami-miss ng mga Pilipino si PBBM. Ha? Kay Duterte wala kang mami-miss kay Duterte, eh. Kasi pag-alis niya 30,000 ang patay. Mami-miss mo ba yung gano'ng klaseng pangulo katulad ni Duterte? Pag-alis niya 30,000 ang patay. Pag-alis niya yung mga pamilya ng namatayan naghahanap pa rin ng hustisya. Pag-alis niya ang mahal pa rin ng presyo ng bigas, 75 pataas. Pag-alis ang mahal ng gasolina. Pag-alis niya ang mahal pa rin ng electricity. Pag-alis ni Duterte ang mahal pa rin ng internet. Pag-alis ni Duterte, marami pa ring walang trabaho. Pag-alis ni Duterte, marami pa ring walang makain. Wala po, walang nagawa si Duterte na maayos sa Pilipinas. Wala siyang nagawang maganda sa Pilipinas. Puro lang mga korapsyon. Pag-alis ba ni Duterte, wala ng droga? Hindi. Ang daming droga sa kanyang panahon. Madami lang patay, pero ang daming droga nakakapasok, labas-masok sa ating bansa. Pag-alis ba ni Duterte, safe ba ang Pilipinas? Hindi. Laganap ang kriminalidad dahil pinapasok niya dito ang pogo. Ginawa niyang legal ang pogo na nagdala ng high crimes, torture, human trafficking, scamming at kung ano-ano pang krimen sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, pag alis ni Duterte, hindi natin siya mamimiss dahil iniwan niya ang Pilipinas na parang isang babae na 1,000 beses na ginahasa. Gano'n ang nangyari sa Pilipinas. At pinamigay pa niya yung West Philippine Sea. Hmm. Pinamigay niya ang West Philippine Sea, 'di ba? So hindi mo mami-miss ang isang Duterte. Kita niyo nga, eh, ngayon, eh, ilang taon na siya, ay ilang buwan na siya sa dahig, oh. Nakakalimutan na nga siya ng mga Pilipino, eh, kahit nga yung mga DDS, eh, nakakalimutan na siya, eh. At marami na rin ngayon mga DDS ang nagising na sa katotohanan. Real talk lang tayo dito, ha, walang plastikan, walang sugar coating. Marami ng mga DDS ang nagising sa katotohanan, ba? Ang hindi na lang nakakalimot sa kanya, kay kay Duterte, ang hindi na lang nakakalimot sa kanya, yung pamilya niya. Pero wala na. Sa ngayon nga guys 'no, pansin ko ha, kapag dati nung andito pa si Duterte 'no, nung nandito pa siya, nung pangulo pa siya, kahit nung tapos na siya maging pangulo, nung nandito pa siya, kapag nagse-search ako 'no, nagse-search ako, halimbawa, ah, ita-type ko halimbawa, Duterte, ang lalabas mukha ni Rodrigo Duterte. Pero ngayon, 'pag nagta-type ako ng Duterte, sinong lumalabas? Si Sara lang, hindi na siya lumalabas. Sabi ko, pati yung mga search engine, nakalimutan na si Duterte. Tapos tinitingnan ko lahat, si Sara lang lumalabas. Hindi lumalabas ang tatay niya. So kailangan mo pang i-type Rodrigo Duterte para lumabas ang tatay niya.
Samantalang dati, kapag tinype ko lang yung Duterte lumalabas agad si Digong, ngayon hindi na. Pati yung search engine nakalimutan na rin si Duterte. Kahit sa ano sa Google kapag nagta-type ako, Duterte, ang lumalabas si Sara. Wala na, hindi na lumalabas si Rodrigo. Kaya kailangang i-type mo pa Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nakakalimutan na talaga si Duterte. Kita mo nga mga kaibigan eh. Oh, yung nung hindi pa siya inaaresto sabi ng mga DDS. Yung pag-aresto kay Kibuloy, sabi ng mga DDS, si Tatay Digong, hindi niyo maaresto yan. Subukan niyo lang na arestuhin si Tatay Digong at magkakaroon ng people power, sabi ng mga DDS Oh. Hello, nung inaresto, ano, nagka-people power ba? Oh. Ano na ngayon, mag-a-6 na buwan na nasa The Hague. Oh. Sa March 11, 2026, 1 taon na siya sa The Hague. So mga kaibigan, nakakalimutan na siya ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sinira niya ang kanyang pangalan. Siya ang sumira ng kanyang pangalan. Kasi nananahimik ang Pangulo natin, nananahimik si PBBM. Daldal siya ng daldal, tapos sinisiraan niya ang Pangulo. O ano nangyari? Bumalik sa kanya. Lahat ng paninira niya, bumalik sa kanya. Diba? Tingnan nyo napaka-strong leader talaga ng Pangulo natin, BBM Ni isang beses, hindi hindi man lang gumanti si PBBM. Kahit isang maanghang na salita, kahit isang masamang salita, wala. Hindi man lang siya nagbitiw kahit isang masamang salita kay Duterte. Pero ano nangyari? Ayun, nakulong, nasa The Hague. Karma. Ang karma, dili gyud magsaba. Yun mga kaibigan, no? Naku, ano na pala anong oras na? 12:22 na pala guys, no? 12:22 na. So maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga DDS at lalong-lalo na sa mga pro PBBM at sa mga loyalista, mga kakamping, mga dilawan, lahat po maraming po salamat sa mga nanood, no? Marami pang mga viewers pero nakaisang oras, mga magdadalawang oras na pala tayo, no? 1 hour and 49 minutes na po, no? So maraming pong salamat sa panonood. Bukas na lang po muli, no? Magla-live po tayo. Bye-bye and God bless. Sandali, ano ko muna, shout out ko muna yung mga pangalan nyo Maraming salamat kay Norma Capiral, Jimmy Villarino, marami pong salamat. At maraming salamat din po kay Jalpak, salamat kay Marshall, Purple Heart, salamat po kay Nair Satnib, salamat po kay Hank Eros Rayon, salamat din kay Jenny Fletcher, Paul Rontal, Marshall, Rosemary Poronda Cruz Rose, salamat din po kay Ednalyn Ibanez, thank you po kay Emma Labado, Joel, Marshall, salamat kay Tom Hill Manalo, salamat din po kay Hank Eros Rayon. Thank you din po kay Rialyn Pahimnan, salamat din po kay Nair Satnib, salamat din po kay Teresita de la Cruz, at maraming salamat din po kay Tony Coronado, at marami pong salamat kay Rialyn Pahimnayan. Thank you din po kay Larry from PH. Jalpak, Chris, maraming pong salamat kay Hank Eros Rayon. Salamat din po kay Ariel Clavesilia, Lily Hamero. Salamat din po kay Madium Dim, Topic, Vince Villar. Salamat po kay Marshall, Enielan, Jalpak,
Purple Heart, Vince Villar, Arman Hurgo. Salamat po kay Hank Eros Rayon, Ariel Clavesilia, Marshall Rosalie Delgado, MVA Channel. Salamat po kay Jack Channel, Marshall Odi Guerrero. Salamat po kay Enemisio Takugdoy. Salamat po kay Marisol Alde, Odi Guerrero, Vince Villar, Romjed Dagayday. Salamat po kay Enemisio Takugdoy. Salamat po kay Aida Maghinay. Maraming salamat din po kay Zenny Lara, Mark Rivera, Enemisio Takugdoy. Salamat din po kay Lenny Puza, Margaret Tianyo, Marshall, Mark Rivera, Larry from PH, Hilda Hamo. Salamat din po kay Cradle Duyan. Thank you po kay Madyodim. Salamat din po kay Odi Guerrero, Vince Villar, Hilmanalo, Emma Labado. Salamat po kay Ronald Flores Diosa. Maraming pong salamat kay Diosa. At maraming salamat kay Hilda Hamo. Thank you din po kay Diosa, Purple Heart, Ronald Flores. Maraming pong salamat kay Medards Balabat, Arman Hurgo, Diosa, Boss D Vlog. Salamat din po kay Albert Larito, members. Kit Cabañas, Grace Aquata, Shirley Lim, Diosa, Boss D Vlog, No YB. Salamat din po kay Kergelen Jika, Maricel Tives, Kit Cabañas. Salamat din po kay Demsem Viñas, Shirley Lim, Felix Ilaga, Mesaki Hashimoto, Jabar Otto Gelani, Jeff TV Ginete, Arman Hurgo, Diosa Randy Martinez, Mesaki Hashimoto, Diosa. Salamat po kay Medium Dim, Roque Martos, Purple Heart, Edna Ibanez, John Cordero, John Savage, Josa, Lorraine Rodriguez, Point Blank, Rosinda Bagayan, Mark Veli, Diosa, Perpetua Valderamos, Lynn Pinay, Pildi Maglagot. Salamat din po kay Diosa, Maneng Kapuyan, Lorraine Rodriguez. Thank you din po kay Hil Manalo. Salamat po, Lorraine Rodriguez, Diosa, Limor Aligre, Trakina Gina. Salamat din po kay Hil Manalo, Ramir Kabantog. Yan, salamat po, no? At sino pa? Rosemary Foronda. Yan. At Duterte in ICC, Marshall. Yan. So marami pong salamat mga kaibigan. No? Ito po muli si Admin Rich, Fight Fake News, Expose the Truth. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Admin Rich, at ang aking TikTok no? Admin Rich din po, no? So maraming po salamat. Admin Rich po, komentarista. Bye and God bless. Good night.